Hey guys, before we get started, invite ko lang kayo to make sure to check out Project 721 on Apple's podcast as well as Spotify. It would really mean a lot. Also, kung hindi pa kayo nagla-like at nagsusubscribe sa channel, please do so. Nakakatulong yan para sa channel namin para tuloy-tuloy kami makahanap ng mga napakagaling na guests para sa inyo here on that show. And on that note, super excited kami today because we have Congressman Robert Nasal of Bagong Henerasyon Party List. Pag-uusapan natin kung ano nga ba yung bagong Bayanihan 3 Bill, ano ba yung mga solutions sa problema natin ngayon sa oil and gas crisis, and bakit nga ba parang ayaw talaga tanggalin ng gobyernong to yung excise tax na minadali nila, tas naging we'll see soon, tas ngayon, saan na napunta? Wala na, di ba? So guys, super excited to have on the show, Congressman Robert Nasal. If there's one thing di ko maintindihan, di ba si Presidente sinabi niya, sinertify nila yung bill cutting excise taxes sa oil and gas. Yeah. Ginawang urgent. Trinabaho ninyo, trinabaho ng Senado. As in, minadali. Tapos ano yung unang statement niya pagkatapos? We'll see. Tapos eventually, ang tinanggal lang, excise taxes on kerosene and LPG. So ang tanong ng maraming tao, can the government actually afford to cut yung mga excise taxes, maybe even VAT on gas and oil? Kasi they keep saying that they need the revenue daw to fund services. In one of our sessions, emergency session, tinanong ko yan eh. Ang kinompute nila, ang mawawala sa VAT and excise tax is around 210 billion for 8 months. Sabi ko for 3 months. Halimbawa, 3 months lang natin gawin. It's around 70 plus. 70. Kaya yun. Hindi siya ganun kalaki. Kaya tinatanong ko nun, bakit kayo indecisive? Ba't hindi tayo nagmamadali? Kasi sabi ko, ang problema natin, while we prolong, tataasan ng tataas. And lumalala. Oo. Yeah. And ano siya domino effect na eh. Domino effect on the economy, tapos highly inflationary, which is already happening. Retailers are already increasing their prices. Pero I think the DTI is imposing a price cap. Ang problema, malulugi naman yun. Exactly. But with the same with the, di ba, with the fare hike, Yeah. pinos nila, pero kung mausap ka ng kahit sinong Grab driver Hindi ngayon, na sila babiyahe. hindi na talaga. So, ang kailangan talaga maramdaman ng logistics or ng mga yung transport sector, dapat maramdaman nila yung pagbaba. Kaya our proposal is to cap. Ngayon, ang sinasabi nila, they cannot do it because of the regulation. Actually, hindi ko maintindihan yun. Kasi ang gagawin lang naman natin, ngayon bumibili na yung DOE ng fuel. Bumibili tayo ng diesel, bumibili tayo ng oil. Pwede naman, ang gawin na lang is, sige, kung ayaw nilang tanggalin yung excise tax sa yung VAT, kolektahin nila yung pera, bayaran na lang nila yung importers. We cap it at 70. Even if they buy it at 120, they pay the 50. That's simple. Ba't tayo nila gawin? Hindi ko maintindihan. Kasi parang, you We're actually, asking the same question. you literally, hit the nail on the head. Indecisive. Diba? Parang nung simula, they were rushing it. They made it seem like it was a priority. And then all of the sudden, parang, wala na. Siguro they're doing the computations. Hindi ko rin alam eh. Hindi ko parang gusto pa rin nilang kumolekta. And then there's going to be a windfall, so lalaki yung tax collection. Tapos gusto nilang ilimit by doing ayuda. So I think that's the So if they give, let's say, Magbigay the ng bigas. transport sector, yung transport sector, magbigay na lang sila ng, parang they prefer to give subsidies. So bibigay ka ng pera. Ang problema, kung ibibigay mo pa yung cash dun sa mga operator, parang parang number one, prone to abuse. Tapos, prone to losses. Di ba? At sa akin, doon na, sa fuel na mismo. O para kumbaga anyone and everyone can actually feel it already. At yun, maraming makikinabang. Kesa sa ang gagawin mo, ililimit mo lang dun sa, which is, right now, I think ang na-release nila is around 2.5 billion in terms of fuel subsidies. Nakulang pa rin. Bakit ba sila sobrang addicted sa pag-ayuda? Kasi parang, is it even effective? Or diba? Kasi parang yun yung default nila palagi. Siguro parang yung politiko, yung ating patronage politics na nasasanay tayo na magandang, ang gusto natin, meron tayong binibigay. I don't know ha. Kasi ako, I would rather have it na
Wala nang ganun, di ba? Hindi naman kailangan na nandun yung picture mo, tapos nandun ka, ikaw mismo nag-aabot. Ito dahil kay speaker, mga ganun. I would rather have it na, di ba parang automatic na lang? So, yung kumbaga mararamdaman na ng lahat ng tao. Yeah. For Very example, seamless. if we have a bill na every time nagkakaroon ng ganitong klaseng crisis, meron automatic na nangyayari at $80 per barrel, o ito yung biglang mangyayari. So, meron mga ma-activate na mga mechanisms. Ganyan, meron tayong pag-usapan na ganyan mamaya. Yeah, diba? yeah. Okay. So, yung current strategy nila ngayon looks like parang they will tax for the language ko nga, Yeah. they'll tax the shit out of the middle class and then give ayuda. Parang yun yung lumalabas sa strategy eh. Parang F the middle class, we'll tax them as much as we can. Wala kaming ibibigay na kahit anong tulong sa mga yan. Or kung may bibigay man sila, konti. At least ayun yung nararamdaman ko bilang part of the middle class. And then, lahat ng services and lahat ng tulong pupunta kung saan. Pero walang napupunta sa middle class. Yeah. So, why does the government keep ignoring the middle class when they are the ones paying the most taxes? Well, syempre that depends on the programs Yes. of the Specifically executive, for no? the Oh. Ako, I don't agree I don't disagree with the 4-piece program. Agree ako dyan. Okay naman yung ayuda na yun. Di ba? We support the poorest of the poor. Pero dapat talagang ma-identify na natin yan. National ID, digital ang pag-disburse. Alam natin na talagang sila yung 4-piece. Hindi depende sa barangay captain, sa mayor. Which is what's happening right now. Yeah. So, and then, we strengthen the programs for the middle class. Ano yun? Yung small business loans. Di ba? Isipin mo, ang nilalagay natin sa small business loan is around 20 billion. 20 billion a year. But we're putting in 600 billion for ayuda. Di ba? It doesn't make sense eh. We have to develop the middle class kasi the only way for us to transform or to graduate into first world is to grow the middle class. Correct, Strengthen the middle class. Ngayon, ano pa? Ease of doing business. Di ba? Padaliin mo yung pag-set up ng hanap buhay, pautangin mo sila. Pag ikaw, let's say, dapat magkaroon tayo sa retail sector, for example, ng isang section na pang SME. Kasi ang retail sector, ikaw maglalabas ka ng produkto. Sa retail sector, dadalhin mo yung produkto mo sa, let's say, sa SM or sa Robinsons. They will charge you a listing fee. Exactly. Oh. But if you're an SME, mas maganda kung meron silang SME section, walang ganon. Di ba? So, dapat may ganung support eh. Tapos wala muna tayong taxes pag you're still building up. Di ba? I agree with you eh. Parang all our programs tax the middle class. FDA. FDA, for example. Yung FDA, they favor parang lumalabas, pinapaboran niya yung mga malalaking pharma companies or yung malalaking Kasi ang hirap minsan kumuha ng permit eh. napakahirap. Oo. Kailangan mo magbayad, lahat may bayad. Correct. Hindi ba? I think dapat may support ka sa SME na FDA pa lang, kung may FDA section ka, para kang doon naka-express lane. Diba? Mas madali. Dapat may support eh. And that's what other countries are doing. Vietnam and Indonesia, they're doing China. China is the best example. Di ba? Oo, ang daling magnegosyo doon. Kahit nga Vietnam, ang daling magnegosyo eh. Tayo, investor-wise, bakit tayo ang pinakamababa in terms of FDIs, foreign direct investment? We don't support the investors eh. Pinapahirapan pa natin. Singapore, isang araw pwede kang makaset up ng kumpanya. Dito, aabuti ka ng siyam-siyam sa SEC, sa barangay. Di ba, ang dami mong dadaanan? Mayor's permit. Mayor's permit. Ang dami mong dadaanan. Tapos pagdating sa BIR, patay ka. Ako, iba pa yan. Oo. Kaya different monster altogether. We can have one whole episode on the BIR. In Singapore, they make it easy for you eh. Di ba? Parang, if you're going to pay your taxes, for example, babayaran mo yung BIR mo, sabihin nila may kulang ka, bibigyan nila sa'yo kung, ito yung problema mo paki-comply within a certain number of days. Ano yun? You'll receive that digitally. Oh. Dito, mag-invento pa ng kaso eh. Speaking Dito, from experience. pupuntahan ka nung BPLO na City Hall,
gagawa ng assessment na nanggaling sa hangin. Di ba? Ganun din ang ano eh. Oh. Kakaiba talaga yung itsura. So yung mga sinabi mo suggestions na yun, are those actually, kumbaga, running already or may mga bills for that o wala pa masyado? Or executive action lang ba yun for those to happen? No, I believe there are a lot of pending bills. For example, yung sa we filed the gobyernong walang padrino. Oh, yan yung mga for the BIR. Dapat wala nang ano eh, wala munang contact eh. Oh, kasi sa pupunta, ang nangyayari kasi sa atin sa BIR, 'di ba? Merong anong tawag doon? Tawag sa kanila yung RDO? the RDO, meron silang tao. Yung basta yung revenue officer na yung revenue officer. yung makikipag-usap tapos yung gagawa ng assessment. Doon nagkakaroon ng problema eh. Doon nagkakaroon ng lagayan. Oh. And doon tinataasan yung ano. Doon nagkakaroon ng magic sa pag-compute. Lahat eh. So, I mean, doon pa lang. Ako when we were looking at the budget, for example, we borrowed 1.2 trillion for 2026. Grabe. So, 1.2 trillion. Ako tingin ko, ayusin lang natin yung mag-save tayo dun sa paggastos, yung wasteful expenses. Tapos yung dun naman sa collection, bawasan natin ng kausapin natin yung ano, sabihin natin, bawasan natin kung ang natatanggal, let's say, is 30%. Gawin natin yung 10, 20, di ba? Parang ganon, 15. Makikita mo, the 15% or the 10%, sobrang laki na nun. Baka we don't need to borrow Anymore. Well, that would be a welcome development. Sana umabot tayo sa punto na yun. I think it can be done. Kasi we just need someone, siyempre we need a leader na who will really sit down, look at the budget, and then say, these are all wasteful spending. Let's remove this, this, and this. Has there ever been a president, from your experience, na ganun katutok pag tumingin sa budget? Parang wala eh. Wala pa. Parang wala. Kasi siyempre, you will trust your advisors, di ba? Dapat nadaanan mo eh. Dapat nadaanan mo. Tapos nakikita niya mismo, kailangan i-analyze. Ang daming problema rin naman ng presidente. Pero dapat, yung advisor niya, for example, the finance chief, it's the obligation of the finance chief and the DBM or the DBCC to look at that. Di ba? Ikaw, when you have a company, pag pumasok ka, pumasok ka as the new CEO, for example, you're hired, the first thing you do is to do an audit. Di ba? So, papacheck mo ano yung, bago ka mahirap na manahin mo yung, di ba, yung mga palpak nung previous eh. So, that's the first thing you do an audit, and then you analyze the budget, kung ano yung mga hindi na kailangan. Di ba? And then, you work from there. You mentioned kanina maraming wastage. Ano yung mga sample ng mga wastage na yun that you feel that usually happens? Well, I think we can cut travel in mga travel expenses, yung mga conferences. Kung hindi talaga siya needed, hindi siya identified dun sa training needs, hindi natin kailangan yun. Pwede na natin bawasan yan. Ito, I have a list here. Ayan, maganda, may notes. Yeah. May bala. Ito, from yung communication expenses natin from 2023 to 2024, increased from 9 billion to 14 billion. Communication expenses lang. 9 billion to what? 14 billion. Wow. So, an extra 5 billion. Yeah, 5 billion. Our extraordinary and miscellaneous expenses increased from 6.3 to 7.8. 1.5 na kagad yun. So, 1.5 plus 6. Di ba? Nasa 7.5. Ito. Other maintenance and operating expenses from 41 billion to 53. This is 2024. 2023 to 2024. So taas pa yan ngayon kasi 2026 eh. Yeah. So, makikita natin yung actual ng 2025. Lalabas na yan. So, from 41 naging 53, another 12 billion. Di ba? Printing and binding. Printing and binding from 2.9 billion to 3.9 billion. We spent 3.9 billion on printing and binding?
Yun na lang pala dapat negosyo ko. 3.9 billion? Ito hindi ko rin maintindihan. Rents and lease expenses. 36 billion to 47.5. Ano yung mas maraming building rin na rent ang gobyerno? Siguro lumipat tayo sa mga bagong space. Hindi ko alam. Diba? Oh, baka lumipat tayo ng BGC. Lahat, di ba? lahat na nandun. Malang rin. Baka naman yung batasan lumipat na rin doon katabi ng Senate building na yun, Diyos ko. Supplies and materials. 155 to 199. That's 50 billion. Yes. And this is just 2023 to 2024. Yes. We should have an updated episode paglabas ng 2025. Taxes, insurance premiums. Insurance premiums. From 35 billion to 55 billion. Crazy. 20 billion. So if you just shave off like X billion from all of those little Eh, things. sinasabi pa lang natin, siguro this is already 100 billion. Oh, yun na yung pambayad sa ano. Tanggal ng excise tax. Di ba? Yun na yun eh. Di ba? So we could have cracked it already. Kaya, baka dapat magbigay kayo ng position paper kay Presidente. Di ba pwede? Makikinig ba sila? Parang hindi yan. Oh, anyway, so going back naman, so stepping back a bit, so fuel subsidies. So may kasama, every time sumasakay ako ng Grab, tinatanong ko yung Grab driver kung nakukuha ba niya yung fuel subsidies na dapat nakukuha nila. Out of the 10 Grab drivers na nasakyan ko recently, 5 lang yung nagsabi na nakuha sila. 5 daw hindi nakuha. So it's anecdotal, it's just 50%. Pero nangyayari talaga na hindi lahat nakakakuha. So how can we prevent that from happening in the future? If I were the ODR, siyempre, this is again another sabagay, we can put it into law na. Yung ginagawa ngayon ng DICT na eGov, Yung app. o eGov, dapat lahat ng ayuda ipasok na doon. Ngayon, kung sino ang mga sinong pwedeng maka-receive. For example, ang sa DOTR binibigay kung sino yung meron yan sa listahan sa LTFRB. Kailangan yan, meron na yan validation through the eGov, through the national ID. So, once validated ka, you're part of the list, then dapat, what I would do is that you course it through the eGov din, yung payment gateway, and then, ang pasok is Digital na. Diretso na kagad. Pindot na lang. So, papasok na sa kanila. Ah. Nasa listahan ka kasi. Kung wala ka sa listahan, hindi ka talaga makakatanggap. So kung ikaw ay kolorum, hindi ka kasama doon sa list na sinasabi, wala tayong magagawa. Oh. Pero to do that, is that something na si DOTR can do by themselves or can you actually pass a law to make sure na ganun na palagi yung sistema? They're already doing the eGov eh. Oh. So kailangan lang magkaroon ng segment. Saka I think dapat siyempre nag-uusap-usap lahat ng agencies. Meron interagency na pagdating sa ayuda payment. Now they're already working on that's already part of the blockchain na pinasa natin. So everything should be transparent, everything should be easy to validate. Wala nang mga dahil kay Kap, ganyan. Wala nang ganun. So 4Ps talagang identified nila, pinuntahan nila. At pag yun validated lang, yun ang papasok sa list. Pero ngayon, diskarte lang yan ng executive. Hindi sila forced to do kung katulad na sinabi mo ngayon. Right now, what I know is parang they get a list from for example, sa mga tricycle drivers. Yung ang nagsasubmit ng listahan are the LGUs. So, through mayor. So, kung may kaaway si mayor doon, Wala na. hindi ka kasama, Hindi ka kasama sa listahan. Hindi ka kaya kasama sa biyaya. Yun ang problema eh. Di ba? May ganun eh. So, kung yung grupo na to, sinuportahan yung kalaban na mayor, tapos yung mayor ayaw niyang talagang gusto niyang turuan ng eleksyon, hindi niya sasama sa listahan. Yun ang problema. So, yun ang mga dapat maiwasan. Okay. One bill that was recently filed, or at least nabasa ko lang, di ko alam kung final na talaga, ni Senator Bam Aquino is proposing to lower the VAT from 12% to 10%. Is that something that you would support, lowering the VAT from 12 to 10%? Ako, I agree. And if we're supporting the middle class, it's okay to lower the VAT from 10 to 12. Amen. Sana From lahat 12 to ganyan 10. mag-isip. Palakpakan mo, Ray. Palakpak. Hindi. Kaya ako agree. Kasi nakikita ko yung numero.
talaga naman kaya eh. Yeah. We just have a lot of Wastage waste and corruption. yeah, yung corruption, the losses sa corruption, ang laki eh. Di ba, if we can afford to lose that much money through corruption, that means we can lower the VAT. Di ba? Exactly. So, why do you think there's resistance? It's because ayaw lang nilang... Hindi ko naintindihan eh. Kasi parang to everyone that I talk to you guys, kay BH, nakausap natin Reese before, Yeah. and to even kay Mona Brea, yung tax reform advocate, they all feel like it's very doable to lower the VAT from 12 to 10. We're not asking na nga to abolish it or to lower it to 6%, di ba? And yet, parang hindi nila magawa. Is it because ganun ka-essential yung pera na yun to whatever they need to fund? Ako tingin ko, siguro they want to, primarily they're protecting our sovereign rating. So, pag nabawasan yung income, bababa yung, baka may threat na mabawasan yung sovereign rating. Ano yung impact nun sa atin? Para lang mas maintindihan ng mga Masama din yung bumaba yung sovereign rating natin. Kasi pag bumaba yung sovereign rating natin, tataas ang cost of loans, foreign loans. Na yung interest rates that we pay. Yeah. Ang laki ng binabayaran natin sa interest. In fact, we borrow just to pay the principal. Oof, We that's borrow. not good. Oh. But then again, if we look again at if we look again at yung wasteful spending natin, which nung 26 budget deliberation, may mga nakita kami na, for example, commitment fees. We're paying commitment fees on loans na hindi natin ginagamit yung loan. What? Pakiulit nga. So, naglo-loan tayo, tapos nagbabayad tayo for the loan, pero hindi natin ginagamit yung pera? Hindi natin ginamit yung pera. Hindi natin in-avail yung loan. Pero nagbayad tayo for that loan. Kasi kung hindi mo ina-avail, mapipilitan ka magbayad ng commitment fee. Wala bang accountability dyan kung sino man yung nag-avail ng loan na yun? Di ba dapat hinahabol mo yung ulo ng taong yun? Dapat. Yeah. Alam mo ba kung sino? Pero di ba dapat gano'n yun? Kasi kung nasa negosyo ka, tapos gawin mo yun, swerte ka kung may trabaho ka pa the next day. Pero siyempre, there are reasons rin bakit hindi natin nagagamit. Hindi naman everything is because of kapabayaan eh. Meron naman posibleng mga dahilan That's just you being kind. Diba, at the end of the day, it's inefficient, it's a disservice to the people, and I think people should be held accountable for stuff like that. That's true. Diba, at the end of the day, it's wasted money. Kaya there's that feeling na, alam mo yung pag every time, ito rin di ko naintindihan ko nga, diba, pinagmamalaki na lang ngayon na all-time high daw yung collection ng BIR, at the same time, grabe daw yung windfall that they're getting, tapos ina-announce pa nila. So ano kaya yung pakiramdam ng mga tao pag nababasa nila yun, no? Ako, we can be proud of that, siguro, pagka alam na natin na naka-blockchain na siya. Diba? So, pagka tumaas ang collection, naka-blockchain siya, alam mong walang corruption, walang pangingikil, okay yan. Pero siyempre, dapat, yung nakolekta natin, napunta sa tama. Pero kung mapupunta lang siya sa flood control, wag na lang, di ba? Which is what's been happening the last few years. Yung windfall ng VAT, ang suggestion ko talaga dyan, sana, when we were discussing the VAT windfall, sabi ko, maganda sana kung we capped it at 60 or 65 or 70. Kasi pwede naman na tinanggal na nila yung VAT, anything above 70, wala nang VAT, para maramdaman kagad ng tao. Para hindi tumaas yung masyado yung oil price. Pero meron rin kami na-discover kasi pagdating dyan dito sa deregulation eh. So during the hearing, parang ini-explain nung oil industry na meron silang ginagawang replacement cost accounting. It's not the same for LPG. It's not the same for the fuel, yung mga fuel importers, yung diesel, gasoline. Parang ang intindi ko, yung replacement cost is, even if their current inventory, they bought it at 50. Pero let's say, tumaas yung next order nila, tumaas ng 60, 70, 80 pesos.
they have to price it at 80. Yung current inventory nila. Kahit nabili na ng 50 pesos? Oo, para ma-afford nila yung pagbili nila doon sa susunod. Para wala silang ilalabas na pera. Otherwise, malulugi sila. Mababenta din pa rin naman nila Hindi ko rin maintindihan. Yun ang explanation nila. So, Kailangan mo naman sumugal sa negosyo, di ba? Hindi naman dapat lahat guaranteed. so that's what we're paying for. That's what we're paying for. I think that can be controlled. Pwedeng i-mandate ng gobyerno na hindi So, ang laki dapat... nung kinita nila on that week kung kailan sumipa. Oo. Oh. Pero dapat, pag bumaba, dapat ganun din, di ba? Hindi ko rin maintindihan yung logic nung accounting system nila. And why the government allowed it. Kasi may regulators tayo I think dapat pareho lang sa Oo. international Kumbaga standard. kung magkano mo na nakuha, di ba? Doon Kasi yung ang benta mo. LPG, sinasabi nila, pagka tumaas, lugi sila. They have to bite the bullet. Pero yung sa kabila, hindi kailangan Hindi. gawin because of the oil deregulation law. Kasi yun ang sistema nila. Yun ang basis nilang pang-compute. Is there a way are there any moves right now to take a look at either revising yung current oil deregulation law? I'm sure there are moves already. Kasi lumabas nga sa ano yun And then, we will file a bill. We will file a bill na baguhin yan. Kailangan na talaga. Grabe Hindi, yun. tsaka, Naman yun. tsaka dapat talaga meron na tayong Ako, every time nagkakaroon ng gera, biglang nag-spike ang biglang nag-spike ang presyo. And we're never prepared. Our country, tayo lang ang hindi prepared. Ang Hong Kong, parang less than 10% yung tinaas ng nila ever since the war began. 10% lang? Less than 10%. Less than 10%? Ang tinaas ng gas? Kausap namin yung mga yung mga OFWs doon. Hindi nila nararamdaman Ay, wow! Pinagtatawanan lang nila. Less than 10%? Ano yung ginagawa ng Hong Kong that we're not doing? China has their own strategic oil reserve, number one. Tapos sila mismo ang nagpo-process Di ba? Sa atin kasi pag tayo refined na. yung refinery natin, we had Shell and Petron. Binenta natin yung Shell tsaka yung Petron, yung Shell sarado na. Yung Petron, yun ang bukas pa pero private operator. Yung refineries ng China, government-owned. No. I think it's government-owned. Yeah. Grabe. So, speaking of this bill that you guys wanted to file, yung Bayanihan 3, Yeah. di ba? We were talking about it before we went on cam earlier. So, kami kasi dito, we're very staunch advocates of the middle class. So, unang-una sa lahat, what can the middle class expect from Bayanihan 3? Well, ito, basically, we're setting a framework na pag nag-declare ng national emergency for energy, na maulit ito, meron ng kagad, meron ng Sisipa. meron ng sisipa, may automatic na mechanism. Na, for example, yung nangyari sa COVID, mangyayari rin every time merong state of national emergency for energy. So parang hindi mo na kailangan gumawa ng bagong batas ulit. Yes. So parang Parang siyang framework. structural framework Okay. na. Parang ganun. So ito parang bayanihan nga na let's say logistics company ka. Or ikaw ay let's say jeepney driver. O wala kang biyahe. Automatic magkakaroon ka na ng ayuda. Entitled ka na. So it's something like that. If you're let's say a logistics company, tapos sa sobrang taas ng fuel, hindi na kayo maka-operate, magsasara kayo. Mangyayari na yung nangyari nung time ng COVID na may support galing sa DOLE, pwedeng umutang pwedeng umutang yung companies for salary relief, tapos merong ayuda para sa mga displaced workers. And then, the companies can borrow also from government institutions, from GFIs. So, mga ganon. Ano pa? Kung nagre-renta ka, moratorium on rent. Hindi ka pwede paalisin. Hindi ka pwede i-kick out. Commercial spaces, ganun din. Things like that. Lahat yan kasama sa current package ng Bayanihan 3. Yes. Lahat ng nangyari nung Bayanihan 3 na applicable dito sa situation na to.
So yun yung current bill as it is. Yes. So, lahat ng emergency na, you're a company, you have government loans, affected ka. Lalo na kung logistics ka or part ka ng essential industries, pwede mo i-restructure yung government loans mo. 6 months ang moratorium mo. Ngayon, ang BSP, they declared already, parang they're encouraging the banks na magkaroon ng 6-month grace period. So, okay lang yun. During the time of war, na talagang tuloy-tuloy na pataas. Ano yung status ng bill na to right now? Hindi pa gumagalaw. Okay. Yun ang malungkot. Paano? So, ano yung magiging first step i-file yung bill? Parang ganun. Yeah, we filed already. Na-file We na. filed before during the break. So, well, syempre, I think the speaker also filed something similar, yung Kalinga bill. Ano yung difference nung Kalinga bill dito sa Bayanihan 3 na, kung gusto niyo lang pag-usapan na, pero kung ano yung difference ng dalawa? Hindi ko pa Hindi mo pa nakikita? kita yung kanya. Okay. Sige. Yeah. How do you propose we fund lahat ng mga items dun sa Bayanihan 3 na bill ninyo? Well, yung pinag-usapan natin kanina. Wastage. Wastage. And then, merong every year, meron tayong tinatawag na yung continuing appropriation. So, yung mga hindi natin nagagastos, every year, nung 2024, meron tayong hindi nagastos, saka continuing appropriation na unused appropriation and continuing appropriation of around 500 billion. Yun pa lang, pwede natin kunan ng 100 billion. Oo. For the startup fund. Malaking bagay na nun. So, one last thing, si Mon Abrea, who was our guest before, said that there was a lot of corruption now that happened during nung previous Bayanihan. Yeah, which specifically ang sinasabi yung niya? Farmally, yung mga ganong Yung issues. sa Farmally. Oo. So yung concern lang niya is, baka daw kung magkaroon man ng bagong bill na parang ganon, baka maulit all over again. Sa tingin mo, pwede mangyari yun? If not, what are the safeguards are we putting in para hindi mangyari? Lahat naman pwede mangyari, di ba? Depende talaga sa mag-i-implement eh. But as we mentioned, if we're going to make it as transparent as possible, use blockchain, yung eGov app, tapos yung lahat nakalista na. Yun nangyari kasi sa Farmally. If I recall, ang nangyayari nun, parang sinasabi nila yung corruption is sobrang taas ng presyo. Yung mga face shield. Yung face mask, Face mask. shield. Nakatakot-takot. Alam mo, ang experience ko kasi noon, during that time, noong hindi pa nagsa-start yung crisis, nakakabili ka ng face mask ng piso. And then at the peak, yung standard face mask, umabot ng 33 pesos. During that time, the whole world was buying masks. So, ngayon, ang allocation, ang pinaka-source natin noon was China. Ang nag-aagawan, so parang the low prices supply and went demand up. eh. Oo. So the prices shot up. Tapos ang nangyari, kung sino yung available na merong mask dito, binibili nila. So they would buy at whatever, at the market price at that time. Yun ang nangyari. Ako, ang nakikita ko, in order to avoid that, for example, for energy nga, para maiwasan natin yan, yung strategic oil reserve. We should have funded government reserves na talagang binibili natin, hindi yan ginagalaw. No. Kung may expiry, ibenta mo sa ibebenta mo sa market, bibili ka ulit. Every time merong baksak. Di ba? So, kasama yan dun sa Bayanihan 3 na yung strategic oil reserve? Or? there was a separate bill which we filed. Okay. Kasi it's about time that we have a strategic oil reserve. Dapat siguro at least 3 or 6 months. Tapos yung status ng bill na yun right now? It hasn't been referred to committee yata. Ha? Yeah. Bakit hindi pa rin na-refer? On break. Hindi ko alam paano ko magre-react, pero sige. Ay, nako. Di ba pwede kahit break mag-session pag gantong Pwede naman sila siguro evaluate tapos i-prioritize lahat ng bills na related to energy tapos gawin na nila. Pwede nila gawin yon. Yes. Ba't tayo nilang gawin? I don't know. Okay tayo dyan. Okay, so sige. Moving on from the Bayanihan 3 bill. So I have a couple of questions here from
So I posted on Facebook asking ko ano yung mga magandang itanong sa inyo. Yeah. Very different topics. Okay. Yung unang-una sa lahat, may kaibigan ako na nag-post siya. Hinaharas daw siya ngayon ng mga loaning apps. Kahit di pa daw due date, tumatawag at tumatawag na. Uso pala ngayon yun, no? Yung mga uutang ka via the app. Tapos mabilis yung approval. Pero yung problema daw kung, grabe daw mangharas. Hindi pa due date, tinatawagan na yung landline mo, tinatawagan na yung nanay mo, tinatawagan na yung kapatid mo, tapos grabe daw talaga yung language used, yung kwento sa akin, talagang abusive. So yung tanong nila, legal ba daw yun? And if is there anything that we can do to help people like them out? Pwede natin isumbong sa SEC tsaka sa National Privacy Commission. So we can report yung okay. harassment. And then, yun na nga, we filed the Goodbye 5-6 bill just specifically to address yung mga ganyan. Wow. Kailan yung final yung bill na yun? We filed it, yan yung one of the first few bills which we filed. Kasi, di ba yung Goodbye 5-6? So, ayan ang tulong natin sa mga, sa mga middle class, tsaka sa, lalo na Pag sa lower nagigipit, class. tapos kailangan eh. Oo, kasi, di ba yung mga 5-6, magkano sinisingil nila? 25%. Usury na eh. Actually, hindi na sila sumusunod dun sa may anti-usury bill tayo. Anti-usury law. Okay. So, kung tutuusin bawal, pero sobrang widespread ng 5-6. And yan lang ang inuutangan ng mga tao. Pero yung bill na yun, does that cover yung mga loaning apps? Yes. Ano na yung status ng bill? It was referred to committee, so it's being heard. Right now. Right now. So hopefully mapasa na yan. Pero to answer the question, kung lagi na silang hinaharas, they can complain to SEC, National Privacy Commission, and the BSP. BSP. Yeah. So, ayun. So, di ko lang sabihin yung pangalan niya, pero as in talaga siya yung unang-unang nag-message eh. Yung second question naman, ito, nakaka-relate ako dito kasi isa to sa mga advocacies ko. We are turning into a pro-gambling country. Other countries protect their citizens, pero tayo, parang pinapakain lang natin yung mamamayan natin sa gambling tycoons, di ba? Kunyari sa Singapore, alam ko, may dagdag bayad para magsugal ang local eh. Pero pag foreigner ka, pwede ka pumasok doon. So, how do you think we can address this? And do you feel like it's an issue? I know it's an issue kasi yung ang daming nalugi dun sa yung online sabong. Oh, may mga namatay pa, di ba? Correct, oo. So, ako I agree with what other countries do na pinapahirapan nila yung access ng mga kababayan nila. So, siguro what I can do is file a bill na ganun ang gawin natin. We will make it support more- you 100%. Let's make it more difficult for the locals to play, or they will have to pay more. Di ba? Parang they'll pay us some sort of tax or an entry fee or whatever. Para hindi kahit kung sino-sino na lang, di ba? Oo. Lalo na nung sumikat yung online. Ang dami kong naririnig ng mga government officials na laging parang nalulung dun sa scatter. Di ba nga may nahuli? May nahuling congressman, di ba, nung isang hearing, parang nag-ban yung video, tapos naglalaro ng sabong habang session. Alam ko may nahuling ganun eh. Nakunan. Oo, nakunan eh, ng galing mga sila. camera. Parang may nahuling naglalaro eh. Pero may sinabi yata siyang palusot eh, na kesyo napatingin lang siya or something, di ko na maalala. Actually, there's a country, there's a foreign country na meron silang batas na bawal ang mga bata below 16 sa mga social media apps or sa yung mga ganyan. Yung mga gambling apps. Actually, totoo naman eh. Kasi 18 years old dapat, di ba? Pero we intend to file a bill for yung banning below 16 and below sa social media. Sa social media. What's the rationale behind it? Well, di ba? I think I think that's one of the reasons why dumadami yung mga suicide. Di ba? Tsaka yung mga masyado silang engrossed dun sa image or yung pagtingin sa kanila ng mga tao. Parang you have to have a certain maturity first before, di ba? Bago mo i-expose sarili mo sa... Totoo yan. Swerte tayo nung tumanda tayo, wala pa social media. Ako nun kasi, nung nauso yung Friendster, parang yun doon pa lang ako nagkaroon ng account. Pero nung medyo luma na siya, bago Nung pasara na. Naalala ko pa, doon ko niligawan yung girlfriend ko noon, na misis ko ngayon. Naglalagay ako ng mga testimonial. Naalala niyo ba yun? Mga testimonial, di ba? So anyway, Saka siguro, gusto ko lang idagdag, parang mga bata ngayon, masyado silang
sensitive eh. Parang mababa yung adversity quotient nila. Eh, tayo nun, di ba? Sa labas tayo naglalaro, di ba? Gumugulong-gulong ka sa sahid ng sugatan eh. Nasusugatan ka, may nang pipikon sa'yo, wala kang pakialam eh. Di ba? Nasasapak ka. Oo, magsusuntukan kayo. O, pagkatapos nun, kaibigan na kayo. Oo nga. Some of my best friends until today, nakasapakan ko nung grade school. Di ba? Diba? And my dad, I remember, sabihin, parang nung first time kong mag-emote sa kanya na mukha akong kawawa dahil may sugat ako. Parang gusto kong pakita sa kanya yung sugat ko. Sabi sa akin, layo sa bituka yan ha. Narinig ko na rin yun. Ayan. Huwag kang gaganyan-ganyan. Di ba? So, tayo sanay tayo sa ganyan eh. Kaya wala sa atin yung mga... Quick story lang. So, naalala ko si Senator Robin Padilla yun, di ba? Yung sinabi niya na, ano yun, the youth is weak. Tapos grabe yung response. Ang dami nagalit sa kanya, pero at the same time, marami nag-agree sa kanya. So, kwento ko lang, nung nasa shop ako, one day, parang kwento ko. Nag-post pa nga ako, sabi ko, Senator, mali yung sinabi mo, huwag ganyan. Tapos nung nasa shop ako, may kasama akong mga bata. Alam mo yun, Ray? Sabi ko, tingnan mo itong si Senator, ito sinabi, oh. Tapos tingnan ako dun sa mga bata. Ano sa tingin nyo? Tama po siya. Tinanggap nila na ganun pala. Sabi na pakamot na laon na ulo. Okay, sige. At least, self-aware. Diba? Alam nila yun. Hindi, tsaka kasi, di ba, parang tayo nun, marami tayong kaibigan, may mga support groups tayo, dahil may barkada ka, meron ka nakikwentuhan. Makikita mo, karamihan ng mga bata naka-focus lang doon sa ano. Di ba? Naglalaro or whatever. Nasa phone lang or nasa iPad. No. Tayo, nagpapatintero, tumbang preso, holen, text. Agawan base. Paborito ko yun. Oh, di ba? May nakakaaway ka, may nagiging barkada ka. And then you all grow together. Magkakaibigan kayo up to, di ba? Up to yung pagtanda. Walang ganun ngayon eh. Yung bill na to has been filed already. No, not yet. Not yet, Yeah. okay. We're studying it. It will be very interesting to see where it goes. So, we have a couple more questions. So, gambling plus influencers equals bad mix. Daming kabataan daw nalululong sa sugal at a young age kasi napapanood nila yung mga influencers naglalaro ng nag-stream nila na nagkakasino sila. So, may social media ban nga na gusto nating gawin, pero pwede rin daw ba i-ban ang promotions ng gambling ng mga influencers? Yes, I agree. Siguro isasama ko na rin yan dun sa bill na ipa-file natin. Yeah. Ayan, we will I will file an anti-gambling or something similar to yung sinasabi mo about yung sa Singapore na they charge an assessment. Ayun. Yun, malaking bagay yan kasi nakita ko lang the other day, may isang sikat na, hindi ko na napapangalanan yung content creator, pero sikat siya na gamer na streamer, as in millions of followers. Tapos nagpo-post lang siya na naglalaro siya ng mga online casino games. Ang daming nanonood. Hundreds of thousands of people were watching. And kaya marami kami nai-interview, nabibigyan ng ayuda, pero napupunta lang sa scatter, sa online tabong. Diyos ko. Dito pala GG na, tapos na, di ba? Yeah. So, nako. Okay, so isang tanong ito, viral to ngayon, Kong. Yeah. Si Beanie, isang P-pop group, pumuntang Coachella. Yeah. Tapos yung views nila sa social media, palaban sa lahat ng mga top acts na kumanta doon. And alam naman din natin na yung mga singing competition, yung mga idol, got talent, all over the world, maraming nananalo dyan or sumisikat or nag-viral dyan, Pilipino. So yung parang lumalabas dito is P-pop is real and going global. Do you believe this is something, lalong-lalo na ng party list ninyo, di ba? Bagong henerasyon. Is this something we can champion and promote and push moving forward and support with legislation? Ako, I believe na it goes hand in hand with investment in the country. Bakit? Korea, so why did they invest? Bakit nagkaroon ng K-pop? Or yung bakit na uso yung mga... K-drama. K-drama. Di ba? Yung sumikat yung... Crash Landing on You. Crash Landing on You. Pandemic yun. Ano nangyari? Ano naging effect sa kanila? They supported their artists. They supported their film industry, yung creative industry. And what happened? Ang nangyari, yung investment na yun, bumalik sa tourism. So, I think that goes hand in hand. Kasi pagka i-spread mo yung culture mo through your creative People industry, will get very interested. so people will start coming, di ba? Natutuwa nga ako dun sa mga nagva-viral na nagbebenta ng lumpia sa Amerika.
Tapos sa pinipilahan yung lumpia stand nila. It's the culture di ba? Parang you're sharing your part of your culture through your the food. world, through your food, yeah. Di ba? And that's what Korea did. Yun ang ginagawa nila. So kung meron tayong Philippine Sports Commission, dapat meron tayong isang commission. I believe, we believe sa bagong henerasyon na dapat meron tayong isang special commission for artists na pwedeng suportahan, na pwedeng pondohan yan ng tourism budget natin. Oo. Yun, sana naman yung may support din from the government. Kasi di ba parang lahat ng mga naririnig mong kwentong sumisikat, di ba parang may storya na sila sariling kayo. Di kunyari si yung tennis player? Si Alex Ayala. Oo, di ba? Private sponsors mostly. Alam mo, diba? nahirapan, kung hindi pa namin nilapit yan before, tapos si Mayor John Ray Tiangco, he's, I think, the SecGen of the Philippine Tennis Association? Philippine Tennis Association. Oo. Talagang hinandhold niya si Alex Ayala at saka yung pamilya para makakuha ng mga sponsors, makakuha ng mga support. May ganun nangyari. Okay. So, buti na lang may kinalabasan kasi, di ba, she was ended up supported by Globe, etc., etc. She was able to travel. Yeah. Feeling ko yun yung nangyayari ngayon kay Bini, yung Alex Ayala phenomenon. Di ba kasi si Alex Ayala kung saan maglaro, Yeah. as in dinudubog ng Pinoy. Ngayon, kung saan si Bini lumabas yung video, parang milyon-milyong Pilipino nanonood. We have, currently in Congress, we have a creative industry committee na may ganun. bagong na-form. May ganun. Bagong na-form Okay. yun. So, meron sila mga dinidiscuss ng mga bills in support of yung mga artists natin. Yan. Pero I think there should be a counterpart para sa executive. So, yun ang dapat Na talagang katrabaho to be able to na- execute kung ano yung na goes napag-usapan. hand in hand. Sabi ko kasi, investment yan in the country. Pagka magkaroon sila ng interest sa kultura natin, dadalaw sila rito. Alam mo, if we have a commitment to you and to BH, kung meron kayong mga bills that are like that support Filipino creativity, artists, the younger generation, kami dito 100%. Kung ano kailangan yung tulong to push for it. You're always welcome to be Thank you, here thank para you, thank matulungan namin kayo itulak yan. So, we have one last question. Okay. DTI strictly prohibits daw adding charges if customers will pay with credit card. Kasi di ba bawal yon, yung pag credit card yung bayad mo, dapat yun pa rin yung bayad mo pag cash. Bakit daw pag ang gobyerno pwede mag-charge ng extra? Kasi di ba pag magbabayad ka ng travel tax, tas credit card, sinisingil ka ng parang processing fee or convenience fee. Or magbabayad ka sa LTO, pag credit card ang bayad mo, sisingilin ka ng gobyerno. So ang reklamo niya, bakit daw for everyone in the Philippines isang rule, which is hindi pwede magdagdag ng bayad. So, Pero sa pag private gobyerno, sa negosyo. oo. Ba't si gobyerno daw pwede? Dapat ba daw ganon? Or pwede bang isang rule na lang for everyone? Hindi, dapat yan isang rule for everyone. Malamang, hindi pa alam nung ahensya na yon na ganyan yung utos ng DTI. Kasi, di ba, before, So pwede ko ireklamo sa DTI itong mga to. Pwede. So Dapat ikukulam yan. ko na sa isa-isa. TIEZA, isa kayo. Yung travel tax, ano ba? LTO, isa pa kayo. Kasi lahat talaga sila ganon. Meron na nagpapakita ng anong tawag doon? Flashcard. May flashcard tayo dito. So, ang pinapa-mention lang sa akin na Philippines ang number 1 violator ng labor code. Ha? Talaga? Sa contractualization. Bakit? Lahat ng departments natin, ang tagal-tagal na ng job order, tsaka yung mga JO, tsaka yung mga COS, Contract of Service. Hindi tayo nagre-regular. Ay, wow. Ang Philippine government to, ang number 1. LGUs, Grabe. government agencies. Tayo ang pinakamarami. Tapos pag tinanong mo ang isang mag-interview ka na lang doon, makakakita ka ng JO na medyo matanda na. Di ba? Tapos JO pa rin siya. Pag JO job order, so order. contractual. Oo. Di ba tayo? Ang pag-private ka, madodoli ka kagad doon. Oo. Habulin ka kagad, di ka nga lang makapagbayad ng on the- SSS on time, kukulong ka eh. Pag on the 7th month, hindi mo ni-regularize yung, di ba? Violator ka na. Oo. Pero, yung gobyerno. So again, it's another example of one rule for the government, one rule for everyone else. Yes. Ay, naku. So, dapat lead by example. Oo nga. Ba't di ba nila gawin yun? O,
Oh, but anyway, Kong, is there anything else you wanna promote or talk about before we wrap up? Well, ako I think on the existing oil crisis, talagang dapat I think they should already set a cap. So si Kong Erice, nag-o-author ako sa kanya. Nag-file siya ng bill setting the cap at 70 pesos. So yun ang dapat I think. When you say cap ng ibabayad sa VAT? The cap na ibabayad natin sa fuel, Sa for fuel. diesel. Set the diesel price at 70 At 70 pesos, period. period. Ah, wow. Okay. Cap na. So, kumbaga, kasi, if we set it at 70, then yung other businesses will be able to accept na hindi na magtaas ng presyo. Di ba? Kasi may leeway tayo ng konti eh. Then yung mga logistics companies, okay, 70 pesos. Tapos, ang pwede dyan, ang tulungan na lang yung mga logistics companies na, basta logistics company ka, wala kang toll. Suspended muna ang PPA fees mo. Oh, laking tipid nun. So, yun lang. Pero iset na at 70. So, damay dyan ang middle class. Kasi di ba yung, sabi nga nila, parang si Bongbong ang unang nakasolusyon sa traffic sa EDSA. Di ba? Totoo yun. Hindi na ganun ka-traffic ngayon. Eh, hindi naman sinasadya nila. Di ba? Totoo ako doon. Nangyari talaga yun. Kasi, di ba? Dapat sinabi niya yun kay sino yung sekretary na nagsabi in a few years mawawala yung traffic? Si Villar! Si Mark Villar, naalala mo yun, may nag-viral siyang post. Sabi niya, by 2020 something, wala na daw traffic or mabilis na lang daw umabot from NLEX to SLEX or something, di ba? So, ang dami nilang plano nun eh. ito lang palang kailangan. Pero if we set it at 70, di ba? Then siguro, hindi na magkakaroon ng domino effect sa inflation. Pero pag nakakapat 70, sino yung magbabayad sa oil companies? Government. Doon mo gamitin ngayon yung windfall mo sa VAT. Correct. Di ba? Tsaka doon mo din kunin yung yung sa wastage, yung sandamakmak na pera na sayang lang. Yes. So yung mga hindi natin nagagamit sa ngayon, doon muna nila ilagay until mag-normalize. Correct. Sana makinig sila sa inyo. Yun na lang yung panalangin namin dito na naway makinig sila sa inyo. Kong, maraming salamat. Thank you. We appreciate you. Thank you. Thank you.